Importante yan para may silbi sa bayan. Oo, para naman habang tayo ay ninanakawan ng mga kumag na mga halal ng bayan. O kahit naman papaano makabawi-bawi tayo sa mga yan. O dito man lang sa ating channel mamura natin ang mga hinayupak na yan. Natayan na nga mga bossing. Nako, mainit na mainit pa rin ang mga issue ng bayang Pilipinas. Nako po, ang ingay ng social media ngayon. Oo, ipapaano ko lang sa inyo ito ha. Iparirinig ko lang ulit sa inyo ito. Baka lang maalala nyo. Ayan. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Ayan, sasabihin mo na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Ha? Nasa flip-top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahama ko pa to kasi wala na rin Ipapahamak na rin ako ng isang to. Ayan yan yung isa. Ito pa yung isa. Ayan ito, ayan natin dito. Dali natin dito. Hindi may ebidensya ba kayo? A few moments later. Guys dito, hindi pinag-uusapan dito kung pro-Marcos ka, anti-Marcos ka, pro-Duterte ka, anti-Duterte ka. Hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pakinabang natin sa mga nag-hire sa atin. Yun ang importante. Dito, ang abutan dito hindi GCash, cash to cash. Okay? Ang sahod nyo rito, 15.30. Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Ay. Ayan, narinig nyo naman. Kaya ako yan ipinlay mga bossing. Dahil hindi ba, noon pa naman sinasabi na natin sa inyo na napakarami na mga hindi naman mga political commentator. Oo, napakarami naman hindi naman mga political commentator, pero biglang mga naging political commentator. Yung iba. Yung iba, mga nagko-content tungkol sa boxing. Ang target si Inday Sara at si Banat Bay. Dati, yung katulad dyan, si Rendon. Na bobo sa buhay. Bobo sa buhay. Pero biglang nagsasalita tungkol kay Inday Sara. Hindi. Meron pa yung mga rapper na mga tanga. Yung mga rapper na mga mukhang mga magbubute. Ayan, ganun din. Bumabanat na rin kay Inday Sara. Binabanatan Davao. Sino pa? Yung mga artista. Biglang bumabanat na rin sa mga kay Inday Sara. Meron din yung mga scammer. Yung mga scammer, ayan, katulad yung Albert Gaza ba yun? Yun din. Tingnan mo, tumabanat na rin sa mga Duterte. So ang dami na mga hindi naman taga-industriya ng politika pero nakikialam na sa politika. At meron ngang isa pa yung Romnick Sarmienta. Yung Romnick Sarmienta siguro wala na makain ng putang ina. Kaya nakikialam na rin sa politika. Di natin alam kung magkanong offer dyan. Pero di umano, tahimik lang yung Boss Toyo Pero di umano, marami tayong mga nakakausap, mga kaibigan natin, mga rapper na matitino. Sinasabi nga na yan daw ang nagre-recruit ng mga vlogger. Naghanap daw yan ng mga vlogger na maraming mga subscriber. Tapos ayun na nga.
Di umano. Mag-aalok. Kita nyo naman, nasa administrasyon yan. Sinong kinumpanya niyan? Hindi ba? Sa tuwing merong mga piging ang pamahalaan, nakikita nyo, nandiyan yung tulonggis na yan. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo yan ang biglang yumaman, nagtitinda lang ng G-Shock nun niya. Biglang naging bilyonaryo na. Biglang yumaman. Dapat nga, yan ang mga chinecheck ng binibigyan ng LOA ng BIR dahil yan yung mga nakakagulat. Biglang boom. Biglang yayamanin ang lalaki ng mga bahay. Sa flood control project na pera ng taong bayan ang mga ginagamit para dyan sa mga ghost projects na yan. Meron din silang pinagkakagastosan. Ayan nga yung pagbabayad sa mga vlogger na nababanat doon sa mga malalakas na kandidato sa 2020. Yan na, mga video na pinakita ko kanina, sila na nagsasabi, hindi naman tayo. Hindi ba? Kasi nga naman, kailangan talaga nila ng mas marami gawa ng yung mga DDS vloggers kasi, mga bossing. Ano kasi yan? Yung mga DDS vloggers kasi, organic yan. Kahit na hindi pa nakikita si Inday, hindi pa nakakasalamuha si Inday, kahit na hindi naman pinapatawag ni Inday, wala naman personal na relationship sa mga Duterte, pero dahil sa ganda ng mga ginawa ng mga Duterte sa bayang Pilipinas, mga bossing, ay nagkukusa yung mga tao na nagko-content patungkol sa mga Duterte at hindi napapagod kahit paulit-ulit na ipaalam, kung mag-create ng mga video, kumuha ng mga lumang video, i-short video nila, i-reels, i-stories tungkol sa mga Duterte. Wala mo mga pera yung mga Duterte na yan. Wala namang binabayad yung mga Duterte na yan, pero dahil sa husay, tapang, galing at pagmamahal sa bayang Pilipinas, kusa silang minamahal ng mga Pilipino. Ngayon, etong mga buang, etong mga yawa, mga giatay na mga politiko ngayon na ang hina-hina, lahat na ng pera ng gobyerno nilunok ng mga hinayupak, tapos gumawa ng mga programa para pabanguhin ng mga sarili nila, sinusuka pa rin sila ng mamamayan. Ngayon ang ginagawa, humahanap ng mga tao, kasi nga ang buhay ngayon, ang social media ngayon, yan po ang new media. Yan po ang mas tinatangkilik ng mga Pilipino ngayon. Sawan-sawa na sila sa mukha ni Noli Di Castro, nila Corina Sanchez, nila Karen Davila, urat na sila sa mga pagmumukha ng mga yan. Ngayon naghahanap yung mga tao ng mas mapagkakatiwalaan. So, people turn to social media kasi nga sa social media may boses sila. Tinatap nila itong mga vloggers na ito at pinagko-content nila patungkol sa politika or pinababanat nila kay BP Sara kasi pag nakita mo yung mga argumento nila, hilaw talaga. Hilaw talaga, meron lang silang script pero pag tinanong mo na sila, wala na silang alam. Kasi nga bopols yung mga vlogger ni Bongbong yung mga currently na mga inuupahan nila ng mga vlogger, mga tanga Puros mga attack dog lang, ginaatake yung vlogger. Pero hindi naman nila kayang ipagtanggol si Bongbong. Kaya yun ang problema. Kaya itong isang vlogger, isang bold star na ito, nakikialam na din. At mukhang nai-insecure siya kay Kito Duterte. O ba naman? Ganun ba naman ang mukha mo saan ka makakita na kapag pinapanood mo yan sa mga content niyang bold, di mo alam kung sino yung lalaki, kung siya ba o yung chumuchokchak sa kanya. Lahat wala Lahat panabla. Tablado yung kutis. Tablado yung muka. Wala ring hinaharap. Kahit nakatalikod, sabi ko nga sa'yo, mukhang nagdi-deliver ng gasol.
Oo, hindi ko alam bakit ngayon nagmamalaki. Oo, sumali sa politika. O kamakailan lang nagtanggal daw yun ng comment section, tapos yung comment niya kay Kitty tinanggal na din niya. Oo, kasi nandoon sila sa sa nagpapanggap silang nagtatanong lang. Tarantado rin eh. Sa dami ng tatanungin mo, Duterte pa. Oh, kaya nga may post nga tayo tungkol diyan eh. Sabi ko si Kitty, self-made 'yan. Oh, araw-araw nag-i-eskinol ng kilikili yan para kumita. Nagpapakita niya kung paano mag-makeup, nagbibenta ng makeup, bibenta ng kung ano-ano, hindi katulad mo. Na yung kaluluwa mo yung binenta mo. Oo, dahil wala naman sigurong seryoso sa'yo. Sabi ko nga, pag nakita nyo itsura, kahit 20, di nyo babayaran yan eh. Oo, kaya ayan, nagpa-chok-chak na lang ng libre, pinagkakitaan pa. Ganyan ang mga anti-Duterte ngayon. Oh, yung mga anti-Duterte ngayon, mga walang kaluluwa. Kumukuha rin sila ng mga kapwa nila walang kaluluwa. Oh, kasi mga magnanakaw, yung mga nagbabayad sa mga vloggers na yan eh. Oh, yung mga walang kaluluwa ng mga politiko, kumukuha rin sila ng mga walang kaluluwa ng mga social media personalities para ipagbenta yung kaluluwa nila sa kapirasong pilak. Mga hudas yan. Oh, tapos magsisisi bandang huli. Kapag kinagat ng mga organic na mga Duterte supporter, magpapa-victim yan, magdidemanda. Oo, pero pag sila, pwede sila magsalita, pero pagka sila na yung pinagsasalitaan, magsasampa ng demanda yung mga kupal na yan. Oo, so nandito na po tayo sa era na yan. So parami mga bossing yung mga bashers ng mga Duterte. Pero okay lang. Okay lang. Basta ang importante, yung mga basta ang importante yung mga basher. Importante yung mga basher na yan nakakatikim sa atin. Importante sa lahat nakakatikim sa ating mga yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na ba
walang halong